tingnan ninyo kasi nga alam nyo naman na yung issue, no? Na binubudol nila yung mga tao, sasabihin nila ayuda, pumirma kayo dyan para makakuha kayo ng ayuda. Yung mga tatanga-tangang mga Pilipino naman, naloko na sila ng ilang mga eleksyon, naloko na sila ng ilang mga listahan na mga ganyan, pero hindi pa rin natututo, hindi binabasa yung kanilang mga pinapipirmahan. So dahil dyan, meron akong nakakalap na video na pinost ko na baka hindi nyo pa nakikita, pero ipakikita ko na rin dito. Ay nako, hindi pala ito. Ipakikita ko na rin para at least lahat tayo aware kung paano nila binubudol yung mga tao. Ito, papakita ko mga bossing ha. Ayan. Ayan, ipapakita ko. Lalakihan natin para talagang kitang-kita nyo. Ito siya. Ganito utuin ang mga mahihirap na Pilipino. Pakinggan nyong maigi. Congressman na signature campaign. Para saan po yung signature campaign? Para po sa pag-amenda o sa pagbabago ng 1987 Constitution. Talagang kailangan magmukhang matalino. Hindi ba? Kaya syempre, tama naman siya sa sinasabi niya na itong pinapipirmahan sa inyo ay para baguhin yung konstitusyon. Magaling mambudol to si ate. Palagay ko mga aral na mga komunista itong mga ito dahil ito rin yung mga umiikot sa mga slums natin dito sa Metro Manila para mang-recruit ng mga magsasama nila sa rally. Ganun ang gagawin niya. Pupunta sila sa Baseco compound. Tapos maghahanap sila doon ng mga tao mahihirap na uudyukan nila para sumama sa kanila. Magrarally tayo sa Mindiola, babayaran kayo tigpa 500. Ganyan din yung mga taga dyan sa Payatas, ginagawa nila ganyan din. Tingnan mo magsalita si ate. Apakahusay. Eto, para po gusto nila itong mabago. Kasi di ba, marami na yung mga dati pang batas na hindi naman po naaangkop lang sa panahon ngayon. So, ito po, kung sakali po ito napapabor po sa atin, marami po tayong makakalap si Congressman dito. Magkaroon po tayo ng charter change. Malaking tulong po ito sa atin. Bakit? Di ba po binibigyan tayo ni Congressman ng... Ito na yung budol. Ganito po yung pinangako sa mga 31 million na bumoto kay President BBM. Ito na yun. Kaya nga sabi ko, etong mga nambubudol na to, palagay ko. Ito rin yung mga nambudol sa tao nun, sa 31 million, kasapakat tong mga to. Kasi ang galing ng pangako parang ginto. Alam niyo yung pangako ni Sangkay noon na yung ginto, tsaka ni Mr. Rio, di ba? May ganun yung taga-abroad. Na yung ginto, ipamimigay, babayaran yung with matching, with matching visual aids. Yan na yun mga bossing. Ito na sila. Tingnan mo, malaginto yung pangako na to. AX. Di ba po binibigyan tayo ni Congressman ng tupad? Ang AX po ba at tupad batas ngayon? Wala pong batas, di ba? Kung ito po magkaroon ng pagbabago, gagawain na pong batas ang AX at tupad. Tantado, di ba? Napakagago nitong babaeng tumantaki mo, hindi siya congressman pero ipinapangako niya na gagawing batas. Animal na yan. Hindi siya politiko. Utsa, ganito kagaling ang mga magnanakaw sa Pilipinas. Utsa, nag-isang mambabatas. Sabi niya, alam niyo ba yung tupad? Alam niyo ba yung yung 2-piece, yung 3-piece? Utsa, gagawin na yung batas. Kasi walang batas ngayon yan. Ibig sabihin, pag bago na naman yung congressman, bago na naman yung administrasyon, wala na kayong mga ganyang matatanggap. Pero kung batas yan, ay mandatory na matatanggap niya. Kita mo nga, pati yung hayop na congressman nila, alam mo na, tinan mo, sabi nyo, di ba nga yung ibinibigay sa inyo ni congressman na ganito, putya, parang yung binibigay ng mga tupad at saka yung mga ayuda, galing kay congressman, hindi. Animal kayo, galing sa ating lahat yan. Sige, si ate. Hindi lang po
sana ma-expose kung sino yung mukha nitong hinayupak na to, gagawin kong wallpaper para ipakita ko sa inyo at mapahiya ito sa buong ang kanyang animal siya. Tayo, hindi lang po tayo makikinabang. Lahat na po ng mga kamag-anak natin. At buong Pilipinas po. Di ba po laking tulong giginhawa tayo? Meron tayong laging ayuda. Meron laking tulong po sa atin, di ba? Meron tayong laging ayuda. Puta, syempre yung mga tao, alright, pucha, may ayuda. Kung it's tayo nito, 3 beses ang araw. Pucha, isipin mo yan, ayuda, legal na ayuda na yun. Hindi na tayo mamamalimos, nasa batas na, talagang bibigyan tayo ayuda. Yes! Huwag na tayo magtrabaho. Manood na lang tayo, manood kay Maharlika. Kasi pag nanood tayo kay Maharlika, kahit maghapon, may ayuda tayong matatanggap. Pwede na. Saan ka naman makakita ng ganyan? Kaya sabi ko sa inyo, ito talaga ang nangyayari sa lipunan natin ngayon. At ang target nila, alam mo kung ano. Hindi pupunta sa White Plains yan. Hindi pupunta ang mga hayop na yan sa Corinthians. Hindi pupunta yan sa Ayala Alabang. Pupunta yan sa Payatas, Tatalon, Pinyahan, Paseco, sa Delpan. Doon magsisipunta yan kung saan yung mga tao ay medyo may kalamang sikmura. Eh, syempre, kapag yung taong may kalamang sikmura, pakitaan mo ng fried chicken, tapos yung fried chicken ilagay mo sa tali, tapos hilain mo ng hilain, susundan ng mga yan. Kasi nga, kumakalamang sikmura. Kaya nga sabi ko sa inyo, mga bossing, gusto ng mga hayop na mga kongresista na yan. Gusto ng mga hinayupak na mga politiko, hindi lang kongresista, lahat sila. Gusto nila na ang Pilipinas mahirap. Kasi kapag ang Pilipinas ay yumaman, wala na silang magaganito. Meron ka bang nakikita sa White Plains may naggaganyan? Sa Glorieta may nakita ka bang nanggaganyan? Wala. Walang naggaganyan doon kasi nga mayayaman na yung mga hindi nyo na mabubudol yan. O therefore, yung mga politiko natin sa Pilipinas, ang gusto nila, ang mga Pilipino, manatiling mahirap. So gagawa ba sila ng mga batas para sa inyo? Hindi. O gagawa sila ng mga batas para maprotektahan nila yung kanilang interes. Hindi sila gagawa ng bagay na ikakayaman ninyo. Kasi kapag yumamang kayo, hindi na nila kayo mabobola ng ganito. So itong mga binoboto ninyo, lahat yan, puro laso ng pangako niyan. Oo, lahat yung mga yan, hindi kayo bibigyan ng ginhawa niyan dahil oras na nagkaroon kayo ng ginhawa sa buhay, wala na mga bossing, wala na. Hindi na kayo mabobola ng mga yan. O, syempre, wala nang gutom. O di wala ka nang ibabribe. O mantakin mo mantakin mo. Tingnan mo, ganito ang tingin nila sa Pilipino. Ganito kahampas lupa ang tingin ng mga politiko sa atin. 100 piso para sa pirma mo. Eh, sa bagay nga naman, pumirma ka lang, may 100 ka. Pero kung titingnan mo mga bossing, ganun lang kasi ang value mo. Pero imagine kung ikaw ay isang middle class. Bibigyan kita ng 100, pipirma ka ba dyan? Siyempre hindi. Pipirma dyan, 100 meron nga akong 5,000 ngayon dito sa bulsa Bibigyan mo ko ng 100, papaguri mo pa yung daliri ko. O di syempre, mas malaki na yung ibibigay nila sa'yo dahil nga maunlad na buhay mo Dati yung boto mo, halagang 500 lang. Dahil middle class ka na, 7,000, 10,000 yung halaga ng boto mo. Ganun yun, kaya ayaw nila kayong magsiyaman. Kaya yung mga politiko na lulong kayo, humaling kayo, aniwala kayo kasapakat yan. Walang naging leader sa bayan natin ang talagang nagmahal sa taong bayan bukod kay PRRD. Wala na. Sabi nga nito ni Hummingbird, ano mabibili ng 100 pesos? Hindi ka makakabili ng ulam. Makakabili ka 1 kilong bigas, 60 pesos. Ano mabibili mo sa 40 pesos na ulam? 4 na itlog. O yun yung sinasabi ko sa inyo, kaya ingat kayo. O diretso natin itong pangbubudol ng hayop na ito. Kaya po, ito po, bilang po mga
leaders po ng ating congressman, kung kayo po pipirma po dito, meron pong pakonsuelo ang ating mahal na Bakit naman congressman. kayo magpirma? Po. Ito po nanay, meron po yung form na ito para ito sa kinakalap ng ating mahal na congressman na signature campaign. Para saan po yung signature campaign? Para po sa pag-amenda o sa pagbabago ng 1987 Constitution. Ito, para po gusto nila itong mabago. Kasi di ba, marami na yung mga dati pang batas. Ayan na, umulit na. Oh, so may pakonsuelo naman daw. Kumbaga, pag naging batas to, makukuha niyo yung malaki. Pero sa ngayon, pakonsuelo muna. 100? Hindi, 50. Kasi yung 50 kinuha pa nung hayop na congressman.